Pagkatapos nung sona ni Presidente Bongbong Marcos, itong nakaraang linggo, naging maingay naman ang usapan sa publiko at sa social media. Nung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na dapat tanggalin na ang paniningil sa mga konsumidor ng kuryente sa systems loss na yan. Na isang systems loss na wala, nasayang na mga enerhiya, na mga konsumidor ang nagbabayad na wala namang kasalanan, walang kinalaman ng mga konsumidor, bakit nasayang yun, bakit nawala, pero silang pinagbabayad. Pasintimo-sintimo lang sa mga bilis ng bawat mga consumer, papiso-piso lang, pero yung mga papiso-piso na yan, pasintimo-sintimo, pagka yan ay yung sinasabi kong papiso-piso, pasinti-sintimo, ito yung mga charge sa systems loss na sinasama sa bill ng mga konsumidor na binabayaran mo pag ikay pagbabayad na ng iyong monthly bill ng kuryente. Pero ilang milyon yan na mga konsumidor na may ganong bayarin, papiso-piso, pa sintimo-sintimo, kasi hinahati-hati nila ang systems loss. Kung magkano man yan, hinahati-hati among the consumers, at pag yan at kapag yan ay naipon, million to billions yan, na hindi lang natin namamalayan na tayo ang nagpapasan sa ating mga balikat. Yon ang pinapatanggal na ni Presidente Bongbong Marcos. Pero merong isang napakalaking negosyante dyan, si Manny Pangilinan, na panay ang palabas sa kanyang mga komento sa media, dyan sa nagkakalat na sa Facebook, ay dahil siguro ito ay siya ay may may kinalaman sa negosyo ukol ito sa mga power lines, yung mga linya ba, mga laking kable na dinadalaw yan ng kuryente. Kasi kung wala siyang linya sa kanyang negosyo, hindi siya papalag ng papalag, magpapasalamat pa nga siya eh. Kasi sa dami ng kanyang negosyo, natural, maraming papasok sa kanya ng mga bayarin mula doon sa mga electric cooperatives na nagpapataw ng systems loss. Kaya ang pagkakasabi niya, kung hindi ang mga tao ang magbabayad, kung hindi ang mga konsumidor ang magbabayad, paano natin yun i-address ko, no? Yung mga nawawala na systems loss. Sino ang magbabayad? Kami, sila ang mga ang mga negosyante, ang mga may-ari ng kumpanya na yan. Alam mo kung iisiping mabuti, ang isang halimbawa diyan ganito. Halimbawa, sa tubig, nagkakaroon ka ng systems loss pag ang iyong mga tubo na nailatag ay mayroong mga tagas. May nasasayang na tubig na hindi dumadaan sa mga metro ng mga konsumidor, kaya walang nakukulikta. Isa yun sa systems loss, kumbaga sa tubig. At ang butas na yun sa mga malaking tubo, hindi kasalanan yun ng consumer. Hindi kasalanan ng consumer. Kasalanan dapat yun ng may-ari ng kumpanya dahil hindi siya nagmi-maintain sa kanyang mga linya na mga bulok na pala ang tubo, bulok na pala ang mga linya, kaya may tumatagas o kaya meron loose contact kumbaga sa kuryente. Kaya nasisira, nag-i-spark. So kung ang dahilan ng systems loss ay kapabayaan ng may-ari ng kumpanya, bakit consumer ang magbabayad? Hindi naman problema ng consumer yun. Walang pakialam doon ang consumer. Bakit consumer sa nang babayad? Yan ang isang ehemplo dito sa kuryente na yan. Wag na natin isipin yung halimbawa ko sa tubig. Diretso tayo sa mga linya ng kuryente. Yung mga maglalakihang kable na yan, mga 69 kV line, kung anong mga linya yan. Yung mga linya na provided by other companies, kung saan dyan dumadalo yung mga kuryente.
Oh. Ang naglagay ng mga linya na yan, yung mga kumpanya na nagninegosyo sa pamamagitan ng nagpapadaloy ng kuryente dyan. So dapat, yung mga kumpanya na naglagay ng mga linya na yan, dahil kanila yan, sila dapat ang nagmimintin dyan. Kung mayroong mga nasisira dyan na mga kable, bulok na, nag-i-spark hanggang sa napuputol dahil mayroong lost contact, may lost connection, hindi kasalanan ng consumer yun. Sa kanila dapat yun. Diyan nagkakaroon ng systems loss. Ang isa pa, yung mga jumper kuno, yung magnanakaw ng kuryente, na magja-jumper, yun na isang klase ng systems loss na pinaghahati-hatian ang bayad na ma-recover, mga konsumidor ang naghati-hati para ma-recover yan. Hindi kasalanan ng consumer yun. Pati ba naman mga ninakaw ng kuryente, kasalanan ng konsumidor? May nagnanakaw si Kuan ng kuryente, magiging kasalanan ko dahil konsumidor akong magbabayad. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, merong pagkukulang ang mga nagpapatakbo ng kuryente nito. Bakit nakakag-jumper? Kung nakag-jumper, anong ginagawa ninyo? Wala kayong inspeksyon. Magkaroon dapat ng inspeksyon o anumang mga regulasyon para hindi mangyari yan. Para hindi mangyari. Pero, hindi dapat ang mga consumer ang nagbabayad sa mga nawawalang kuryente, nawawalang kita ng mga kumpanya na yan. Walang pakialam dyan ang mga konsumidor. Ang konsumidor dapat ay nagbabayad lang kung ano ang nagamit niyang kuryente. Yun ang dapat. Hindi kayo magbabayad siya ng mga ninakaw na kuryente, ng mga nawawalang kung anong mga apelido yan sa systems loss. Kaya ako, saludo ako kay Pangulo Bongbong Marcos. Saludo ako dyan. Lalo-lalo na kay Senate President Win Gatchalian na kaagad nagpasa ng isang House Bill o Senate Bill. Suporta dyan sa sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos para maalis na ang systems loss na yan at hindi na maging pasanin ng ating mga konsumidor. Pero dapat bantayan din dyan. Dapat bantayan. Kasi itong mga mga maro, itong mga negosyante nito sa kanyang negosyo, mga maro yan. Maghahanap na naman yan ng panibagong apelyido. Maghahanap na naman ng panibagong apelyido, panibagong pangalan dyan sa mga bill kung saan ilalagay na naman dyan yung mga pakunti-kunti, papiso-piso, pasintimo-sintimo na kukuliktahin. Pero pag yan pinagsama-sama mo, milyon to bilyon ang nakukulikta sa buong mga konsumidor. Kita mo yun? So bantayan dapat yan. Na walang mangyaring ganon, na walang mga lalabas na naman ng mga pangapangalan ng mga dapat kinukulikta dyan sa electric bills. Kaya sana ay madaliin ito ang pagpapapasa ng pagtatanggal sa systems loss na yan, yung pagrebisa at pag-revise, pag-amend nung IPIRA law. Dapat bilisan yan ayon sa request ng Pangulo para hindi na magdusa ang ating mga electrical consumers na pinagbabayad ng kung ano na hindi naman dapat nila kasalanan, kagaya ng systems loss na yan. Babantayan natin ito at dapat kayo din na mga konsumidor ay maging mapagmasid at suportahan itong panukala ni BBM at ng Senado para sa pagtatanggal na ng systems loss na yan. Dahil sa patuloy na paniningil ng mga taong yan, ng mga negosyante na yan, ng systems loss mula sa mga consumer, ay lalo lang natin pinayayaman ang dati ng mayayaman na mga kumpanya na yan. In effect, technically, ninanakawan tayo ng pera sa legal na paraan. Whether we like it or not,
nagbabayad tayo dahil nakapaloob dyan sa ating bill, yung systems loss na yan. Ang tao pagka yan ay binigyan ng bill, ang tinitingnan niya lagi yung total na lang. Hindi na binabasa yung maliliit na mga litra na nandyan na ito ang bayarin mo, ganyan. Wala na. Kasi nasanay ka na yan na binabayaran mo. Pero ngayon, dahil sa anunsyo ng Pangulo, ay ako man din ay umaasa na yan ay matatanggal na eventually sa mga konsumidor, na hindi na nila maging pasanin yan ang pagbabayad ng systems loss na yan dyan sa ating mga electric bills. Okay? So yan na muna ang ating mga makaradol na mga balita. Mga balita lang natin dito sa mga pangyayari para kayo ay maging updated, ma-remind, may babantayan kayo. So yan na muna ang ating mga balita. Dito lang yan sa ating programa, Istorya Pakaradol. Dito lang yan sa Radyo Abante is JTV.